Kamusta naman natin ang operasyon ng MRT matapos po masunog ang bahagi ng tren nito sa Kamuning Station noong Sabado? Makakausap po natin si MRT General Manager Attorney Al Vitangco III. Attorney Vitangco, good morning. Magandang tanghali na po, no? Si PR Arcangel po ito. Yes, magandang tanghali sa iyo, Pia. Attorney, naayos na po ba yung nasunog na tren ng MRT? Yung pong tren natin na involved sa isang incident nitong Sabado ay nasa maintenance pit na po ng depot. At ito po ay hindi pa po namin ginagalaw kasi hinihintay po natin na matapos ang investigasyon na ginagawa ng Bureau of Fire Protection. Pero attorney, natatandaan ko po, naunang sinabi na po ng pamunuan ng MRT na isolated incident lang itong nangyari. Tama po ba? Oo, totoo yan, Pia. So ano po yung base doon sa initial na investigasyon? Ano po yung talagang nangyari? Bakit po lumiyab yung ilalim po nung bagon? Base sa initial na investigasyon na ginawa ng MRT3, napag-alaman namin na yung isang traction motor ay nag-short circuit. Nung mag-short circuit yung traction motor, yung power supply niya, dumiretso doon sa distribution box, yung mga high tension wire doon, yun ang nagliyab. Okay. At parang sabi niyo rin po na hindi naman po talaga posible na pumasok doon sa mismong bagon yung sunog o yung apoy. Tama po ba yun? Yeah, tama ka dyan, Pia. Hindi talaga papasok ang apoy doon sa mga bago natin dahil ang mga bago natin, ang ginagamit na material dito ay fire retardant na steel. So kahit magkaroon ng apoy sa ilalim o sa tabi, hindi ito makakapenetrate, hindi papasok sa loob ng tren. Pero yung pagkaka-short circuit po ba nito, nangyari na po ba ito noon? Meron tayong mga pagkakataon na nagkaroon tayo ng short circuit ng traction motor pero hindi kamukha nito na nagliyab yung distribution box. So ito talaga isolated case to. Unang pagkakataon pa lang na nangyari ito. So nabalitaan rin namin, attorney, na dadalasan nyo yung mga maintenance check ng inyong mga tren dahil sa incident na ito. Tama po ba? Yeah, you are correct again, Pia, no? Na nagdagdag tayo ng additional maintenance procedure para masiguro natin na ang lahat ng tren natin na uma-access sa linya ay ligtas para sa ating mga pasahero. Attorney, meron pa po ba kayong ibang assurance na pwedeng ibigay sa ating publiko? Kasi yung iba po, baka medyo, nung nakita po kasi yung video, medyo natakot din po kasi kitang-kita po yung apoy. Pia, ang masasabi lang natin sa ating mga mananakay ay ang MRT3 ay isa pa rin sa pinakaligtas at pinaka-safe na mode of transportation dito sa Metro Manila. Wala silang dapat ikatakot dahil ang lahat po ng ating personnel ay nagtatrabaho sa loob ng 24 na oras para masiguro na ang ating mga tren ay ligtas at walang sakunang mangyayari. Alright. So, attorney, hindi po disrupted ang inyong operasyon dahil nabawasan po kayo ng isang tren? Hindi. So, normal tayo ng operations. In a given day, ang tumatakbo talaga sa atin, 60 cars lang. So, meron tayong total of 73 cars. Yung car number 9, ito yung down. So, meron pa tayong 72 cars na po pwede nating i-deploy dito sa ating linya. Alright, MRT General Manager Attorney Al Vitangco III, maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyo. Maraming salamat din, Sir Pia.